What's up sa inyo mga tropa? Shoutout nga pala sa nagme-message sa akin na gustong umattend ng webinar. Pagpasensyahan nyo na medyo na-delay yung ating webinar dahil hindi ko pa alam kung paano yung mga sasabihin ko sa inyo doon dahil hindi naman ako magaling magsalita ng actual, yung as in yung live. Etong mga ginagawa ko mga video, sobrang dami ko ng mga cut na ginagawa dito Sa totoo lang talaga. Kaya antayin nyo na matapos ko yung ginagawa kong slides. Kumbaga ayan yung ipepresent ko sa inyo para naman maganda-ganda yung magiging webinar natin. At kung that time na goods na yung webinar natin, ready na ako, at kung medyo marunong ka na, edi maaaring hindi ka na umattend, at least nakatipid ka pa, 'di ba? At shoutout sa mga nag-a-avail ng mga templates ko diyan, at talagang sinasabi ko sa iyo, ibabalik ko yung pera mo kapag hindi mo magamit yung mga template na to. At yung mga template na to na binibenta natin, eto talaga ay talagang sure na magagamit mo, hindi itong mga basura. So simulan na natin yung content natin ngayong araw na to. May nag-comment nga sa atin dito, shoutout sa'yo, sabi niya dito, may Epson 121 ba na pigment ink na yung nakalagay? So unang-una, etong mga printers na to, Epson 121, Epson 3210, Epson 5290, Epson 3215, 3216, or kung ano-anong mga series na yan, yung mga series na printer na nabanggit ko na mga models, dye ink ang pinaka-original ink talaga nila. Yun nga lang, nagkakaroon tayo ng paggamit ng pigment ink, imbis na dye ink yung gagamitin natin, compatible talaga sa mga Epson printers yung mga pigment ink na kagaya ng mga Hansol, Kuyi. Pero syempre may mga kaakibat na side effect din yon. Minsan masasabi natin na bumababa talaga yung lifespan ng printer mo kapag pigment ink yung ginagamit mo, kasi iba talaga yung consistency or yung lapot ng mga pigment inks na yon. Pero syempre kahit papano compatible siya sa mga Epson printers. At sa mga HP, Canon, hindi compatible yung mga Kuyi, Hansol na mga pigment ink. At talagang sasagutin natin ng direkta itong katanungan nito. Meron namang mga naka-pigment ink na mga Epson 121, pero sinisigurado ko sa'yo, sobrang mahal ng presyo na mabibili mo yung mga printer na yan. Kasi may mga mangilan-ngilan akong nakikita sa online, hindi lang yung number 1 emirate dito sa YouTube. Sobrang dami din talaga na nagbabuy and sell ng mga printers na yan. Nakikita ko nga, yung iba 10,000 pa, yung iba 9,000 pa mga tropa. No? Bahala na kayo kung mauuto kayo dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, research is the key. Eto no, sinasabi ko sa iyo, merong mga pigment ink talaga na nakadirect na dyan sa Epson 121. Ayan yung mga nagbabuy and sell ng mga printers. Kaya mag-ingat ka kung makakabili ka niyan dahil umpisa pa lang ng panimula mong business ay lugi ka na talaga. At kung gusto mong makatipid mga tropa, bumili ka mismo sa authorized seller or authorized dealer ng Epson 121, or kung may budget ka, i-direct mo na ng Epson 3210, tapos salinan mo lang siya ng pigment ink, Hansol, Kuyi, or kung anong trip mo na pigment ink. Hindi mo lang gagamitin yung kasama niyang ink, yung free dun sa bagong printer. Ayon, pwede mo yung ibenta. Tapos salinan mo na nga lang siya ng pigment ink dahil yung mga series na printer na yan, Epson 121, 3210, 5290, or kung ano-ano pa man dyan, isasalin mo lang yung pigment ink, ay pwede mo nang magamit dahil nga compatible yung pigment ink. At kung gusto mo naman talaga ng nakarekta na pigment ink na printers, yung hindi na kagaya ng mga Epson 121, medyo napakamahal ng presyo ng mga nakadirect mismo na pigment ink na Epson. Kaya nga ginagawa natin, nag-convert tayo. Kumbaga ayun na yung parang nakasanayan kasi na term, yung convert dye ink to pigment ink, mga ganon, 'di ba? So ayun, mas makakamura ka kung sa mismong authorized dealer ka bibili ng 121 na printers. Sasalinan mo lang naman yun ng ink Wala ka nang iba pang gagawin doon. Sasalin mo lang yung pigment ink doon. Ayan kasi dyan tayo madalas na uuto kasi wala tayong idea. Wala nang conversion na magaganap doon. As in, isasalin mo lang yung pigment ink na yon doon sa bagong unit. Take note ha, bagong unit, isasalin mo lang, 'di ba? Pero kung dati nang may nakalagay na dye ink,
dun na lalabas yung talagang conversion. Hihigupan mo yung mga dampers para mawala yung naka-install na ink. Tapos salinan mo lang ng panibago pagka naubos na yung luma, 'di ba? Nasa description yung link kung paano mag-convert ng printers para hindi kayo mauto ng kahit na sinong Poncio Pilato dyan. Research is the key. At ilalagay ko na din kung ano yung mga printers na Epson na naka-pigment ink talaga. Nasa description din yung video na yon. So hindi na natin pahahabain tong videos natin. Hopefully nasagot kita. Uulitin ko, kung makakabili ka ng naka-pigment ink na brand new, sinusure ko sa'yo na talagang overpriced yung mabibili mo. Pero, syempre kung mga second hand, ayan, kahit papano, makakamura ka yung mga naka-pigment ink na. Pero syempre, kung ayaw mo ng sakit ng ulo, huwag kang bumili ng mga second hand na naka-pigment ink, di ba? Mas maganda na brand new yung bilhin mo, ikaw na lang yung magsalin ng pigment ink. So, ayun lang, pinapaulit-ulit ko sa inyo, research is the key para hindi kayo nauuto ng kahit sinong Poncio Pilato. Salamat nga pala sa mga nag-a-avail ng template. Message nyo lang ako sa Facebook page kung gusto nyo mag-avail. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti.